Yusek, good morning po. Yusek, sabi po ni Senator Lacson tsaka ni ex-Senator Sonny Trillanes, ang nakikita nilang motibo doon sa pagharap ng 18 ex-Marines ay may kinalaman sa destabilization. Ganito rin ba ang nakikita ng palasyo? Sa lahat ng mga ginagawa nila, lalong-lalo na ang paninira na walang basihan, at kung sino ba ang mga taong nasa likod nito, sila rin naman ang mga taong nais na pabagsakin ang gobyernong ito at patalsikin ang Pangulo sa pwesto. At iluklok ang kanilang poon. So malamang sinasabi rin po ito ni Senator Lacson dahil nabiktima na po siya ng mga paninira noon at sangkot din sa nasabing usapin ang isang secretary ng Dirty Tricks Department noon na si Mike Defensor. What I mean is DENR secretary pala siya dati. So, sa mga nakikita po natin, hindi lamang po tayo, hindi na po sa atin manggagaling kung paano ba siya nakilala. At nais ko pong i-quote ang sinabi mismo ng dati rin nating kinikilalang public servant na si dating Secretary Winnie Monsod. I-quote ko lang po ang kanyang sinabi. Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Yan po ay mismo nanggaling kay dating Secretary Winnie Monsod na nakakakilala kay dating Secretary Defensor. Yusek, kasi nabanggit nyo kahapon nga pala, idadagdag ko lang. Naihilin tulad nyo si Defensor kay Ador Mawanay. Parang marami yung hindi pa nakakakilala kay Ador Mawanay. Lalo na yung mga bata. Oo. Si Ador Mawanay ay kilalang kilala ni Secretary Lacson at nabiktima siya ng mga kasinungalingan noon ni alias Ador Mawanay na siya naman din nagsabi na siya ay pinilit lamang na magsalita laban kay Senator Lacson. So, yan ay mga gawa-gawang witnesses para masira ang mga taong nais lamang nilang siraan. So, yan po ang nararanasan natin ngayon. Same pattern. Yung bang Yusek, yung 18 dating Marines, naniniwala ba kayo na nagamit lang sila? Malamang, pero wala po tayong particular na impormasyon patungkol po dyan. Kung anong nais nila, hindi po natin batid. Pero ang mga nasa likod nito, alam naman natin kung anong gusto nila. At sana, bilang Pilipino, wag na lamang po sila magpagamit. At makakasira po ito para sa ating bansa at para sa maganda sana ang pagsulong ng ating bansa. Wag na po sila magpagamit bilang Pilipino. Yusek, pasensya na, pero ihabol ka na lang. Ang effort ni Pangulo, nation building talaga. Nagsisikap na mailigay sa maayos yung bansa. Pero amid this effort na parang nakaka-distract, ano ba ang damdamin ni Pangulo? Nagagalit ba siya? Nakita niyo na ba siyang magalit o mabait pa rin siya? Mabait po ang Pangulo. Sabi nga po natin, hindi po sanay ang Pangulo sa mga salitang mapanakit, mga mura, mapagbanta sa buhay. Hindi po sanay ang Pangulo dyan. Pero makikita po natin sa huli niyang forum kung saan sinabi nga po niya na ang kailangan ng bansa para maiangat natin taong may kaalaman. Taong magaling sa ekonomiya, magaling sa mga issue ng inflation, paggawa ng trabaho, at hindi para lang manira. So, kailangan po natin ang sabay-sabay na pagtutulungan para maiangat natin ang bansa. Dahil kung ang Pangulo lamang po ang siya magtatrabaho at ang iba po na nasa paligid ay walang ginawa kundi manira, makaka-apekto po talaga to. Kaya pagtulungan po natin na suportahan ang ating Pangulo, pati po ang gobyerno. Thank you po, Yusek. Sunod po na katanungan, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, Vice President Sara Duterte said in a speech in Davao City, she said this in vernacular, but the OVP provided the translation na simula ro nung nag-resign siya as Deputy Secretary, lalo na nung nag-proclaim siya or nag-declare as tatakbo for the presidency, marami daw ang nag-cancel ng invitation sa kanya to speak dahil hindi daw nila gusto na pag-initan sila ng administrasyon. And also at one point, she said, naisip niya kung anong mangyayari kung tumakbo na lang siya as Mayor of Davao City instead, kung hindi niya na tinuloy yung pagtakbo bilang Vice President. Doon sa una muna niyang binanggit, no, na parang siya ba iniiwasan o kinancel ang, tama pa? Kinancel ang invitation. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling.
Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito, pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City, muli, sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang Vice Presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Mas umunlad sana or mas uunlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. Yusek, follow-up. She said in a statement yesterday that hanga siya sa tapang ng mga alleged former security detail ni Zaldico na naglakas loob magsalita, saying that their testimonies and the information of alleged cooperation between some Philippine officials and ICC investigators should not be sidelined, and that the allegations made by the alleged former soldiers strengthened her claim that the ICC has long been present in the country, even during the time of the supposed kidnapping of her father. And also, she also mentioned, Yusek, yung letter that she wrote to President Marcos Jr. and who said na we will not cooperate in any way, shape, or form. Allow me to quote her, Yusek. She said, ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika, hindi ito simpleng alita ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya. Soberanya? Are we talking about sovereignty? Unang-una, ang Pangulo natin, ang Pangulo Marcos Jr., sa kanyang sona, sinabi niya, not even square inch of our territory will be surrendered to any foreign power. Hindi hinayaan at hindi hahayaan ng ating Pangulo na ang ating mismong teritoryo ay mapatrol ng anumang Coast Guard, kundi Philippine Coast Guard lamang. Hindi natin gagawing probinsya ang ating bansa ng ibang bansa. So patungkol po sa sinabing pakikipag-cooperate sa ICC, nananatili po tayo na ang ginagawa lang ng administrasyon ay ang pagtupad sa sarili nating batas at ang ating obligasyon sa Interpol. Pati na po ang tinatawag nating residual obligation. Malamang nakakapagsabi lamang siya nito dahil ang ama niya ang nililitis ngayon sa ICC. At patungkol sa 18 na former Marines, na ang 4 doon ay hindi pala. Doon pa lamang masasabi natin, oops, may nagsisinungaling. So ang ibig ba sabihin to, ay nasa likod din ba ang Vice Presidente sa mga tinuturan nitong 18 na nakasama sa presscon na sinundo di umano ni Mike Defensor? Follow-up question, Mads Moratillo, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kanina nabanggit nyo na parang nagsisi yung Pangulo na kinuwang running mate si VP Sara. Kailan siya nagsisi, ma'am? Wala po tayo sinabi nagsisi. Ang sinabi lamang po natin ay malamang tama po yung tinura ni VP Sara na dapat hindi na siya tumakbo na Vice Presidente. Ang sabi po natin, sana nga para yung Vice Presidente na nahalal ay makakatulong sa Pangulo. Pero wala po tayong sinabi nagsisisi ang Pangulo na kasama at nahalal ang Vice Presidente. Ma'am, nabanggit nyo po na nasa huli yung pagsisisi. Yun po yung normal na kasabihan. Pero never po na sinabi ito ng Pangulo. Okay, thank you po. Another follow-up po, Christian Bascones, PRTV. Ma'am, sinabi ni Pangulong Marcos na ang dapat na umupo bilang presidente sa susunod na sa kanya ay isang marunong sa ekonomiya. Ngayon nag-declare si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya next elections. Sa tingin po ba bilang nakasama ni PBBM sa gabinete before si VP Sara as secretary, marunong ba sa ekonomiya itong si VP Sara? Kayo na po magtanong mismo kay Vice Presidente. Hindi po natin masasabi kung hanggang saan ang kanyang kaalaman. Kayo na po. Hindi ko alam kung hanggang saan. Maraming salamat. Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
Hi, Yusek. Good morning. There's information that Secretary Popo Lutili of DNR has resigned. Can we confirm that with you? Hindi po. Hindi po siya pinag-resign at meron po tayong babasahing announcement. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources si Undersecretary Juan Miguel Cuna. Si Secretary Rafael Lutilla naman ay itinatalaga ng Pangulo bilang Ambassador ng Pilipinas to the Holy See. Bago maitala bilang Acting Secretary ng DENR, nagsimulang manilbihan si Cuna sa departamento mula 2008 bilang Provincial Environment and Natural Resources Officer hanggang 2010. Naitalaga rin si Cuna bilang Direktor ng DENR mula 2010 hanggang 2015 at naging Assistant Secretary noong 2017 at Undersecretary ng parehong taon. Naging law professor din si Acting Secretary Cuna sa Arellano Law Foundation at Director 4, Legal Officer ng Presidential Legislative Liaison Office ng Office of the President noong 1998 hanggang 2001. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon sa DENR, nagpapatuloy ang matiwasay na transisyon sa pagitan ni Secretary Lutilla at Cuna. Samantala, nagpapatuloy naman ang proseso ng pagpasa ng mga pangalan ng acting secretaries para sa kanilang confirmation. Ma'am, kailan po na-appoint as ambassador to the Holy See si Secretary Lutilla? Ibibigay ko po sa inyo ang papel. Mamaya-maya lamang po. Opo, but he did not resign. Hindi po siya nag-resign. At hindi po siya pinag-resign. Opo. And Yusek, on to my other question. The defense justified the term neutralized to mean that FERRD did not have a hand in the killings and that it means to arrest through legal means. Isa pa pong argumento ng defense ay hyperbole lang ang lahat ng pronouncements ni former President Duterte and shouldn't mean that he was ordering the killing. Any statement or comment from the palace po? Okay. Tingin ko dapat prosecution ang sumasagot niyan. But I just came to realize why Attorney Kaufman used the word neutralize Duterte and his legacy. Sa ating pananaw, ginamit niya ang word na neutralize para hindi masabi na yung word neutralize sa Filipino term natin ay to kill. So ginamit niya to para in general magagamit siya in some other way. Pero sa Pilipinas, pag sinabi mong neutralize and ang gumamit nito ay ang law enforcement agencies, military. When you say neutralize, it's a euphemism for killing. Pati yung word na tukhang, sa Filipino term, pag sinabi mo natukhang ka o itotokhang ka, it means kill. So, maaaring depensa nila yon, hindi natin sila masisisi doon. Trabaho po ng abogado yon. Especially po ay siya naman na binabayaran ng pamilya Duterte or may natatanggap siyang professional fee for that. Follow-up question, Marisol Halili, TV5. Good morning, Yusek. Ma'am, on Lutilla, may we know the reason why there was a change in the leadership in DENR? According to what we have heard, ang sinabi po ay mas nais ngayon po ni Secretary Lutilla ng lighter assignment. So, yun lang po ang naibigay sa ating information. Why? Bakit po lighter assignment? Ambassador to the Holy See. Baka lagi po siya magdarasal. But has something to do with his confirmation as part of the cabinet? I was not informed about that. Yun lang po. He chose to have a lighter assignment. Thank you, ma'am. Thank you. Sunod na tanong, Christian Bascones, PRTV. Yusek, reaction po ng Malacanang doon sa statement ng former President Rodrigo Duterte's defense team claiming that drug-related killings were not unique to this administration and even allegedly increased during the first 2 years of President Ferdinand Marcos Jr. cited the HAS project and claimed drug-related killings remain sky high even after former President Rodrigo Duterte left office. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulo Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya, ito nakakatawa. Pero kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po,
CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. So ibig sabihin po ba, open yung government to an independent review or investigation to clarify this matter as soon as possible? Kailangan po kung ito po yung nadinig. Pero dapat kung sino po ang nagsasabi nito, kung sino po ang nagbibigay ng ganitong klaseng impormasyon, dapat kompletohin nila, hindi numero lamang. Kung saan nangyari, sinong involved, hindi po na naisin ng Pangulo na may lumusot na mga abusado. Salamat. Follow-up question, Darlene Kay, GMA 7. Good morning, Yusek. Related po doon, according to the DAS project, there have been 1,183 drug-related killings during the Marcos Jr. administration as of February 23, 2026. What is the palace statement on this? That's why. What I've said, if there's pieces, no? If there are pieces of evidence that can be submitted, then that's the right time to investigate this matter. Hindi po gugustuhin ng Pangulo na mabahira ng administrasyon na ito ng madugong extrajudicial killing dahil hindi po yan ang kanyang legasiya. Will the palace be ordering a motu proprio investigation or dapat ba may mag-complain? Saan po manggagaling ang impormasyon? Kung sino po ang nagsabi niyan, magbigay agad sila ng kanilang mga detalye sa PNP, CIDG, NBI para ito po ay maimbestigahan. Hindi po kailangang mag-utos pa ang Pangulo. Trabaho po ito ng mga investigative bodies natin para kung sino yung dapat managot, dapat na managot. Yusek, for the record, what is the President's directive in dealing with illegal drugs, pati mga drug-related arrests? How is it different from the previous administration? Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Ang pagsugpo sa iligal na droga ay may tamang pamamaraan. Lagi pong pinapanatili ng Pangulo ang tinatawag nating due process. Kailangan madinig din po ang mga taong inaakusahan. Hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Hindi po yan at wala po sa konstitusyon natin ang salitang death penalty. Hindi po ito pinapatupad sa bansa natin. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Yusek, follow-up. In an interview, Attorney Kaufman was asked if he has a message for you, and he said, if she wants to invite me to Manila, I'd be happy to come in and discuss the interim release of Duterte. What's your response? First of all, I'm not inviting him. If ever, everybody is welcome to see the beauty of our country. Welcome man. Lahat ng turista, pati pamilya, kasama yan. And if he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, ayudi, adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-uusapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido, Manila Zoo, lahat po yan. Yun lang po. Sunod na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, sa nagpapatuloy na pagdinig po ng ICC sa kaso ni XPRRD, may nakikita po ba ang Malacanang na legal o diplomatic implications para sa Pilipinas habang patuloy po itong proseso sa ICC? Sa ngayon ay hindi naman po nagiging issue ito dahil malamang ang makikita lang ng ibang bansa sa bansang Pilipinas ay hindi po nagtotolerate ng anumang kriminalidad, hindi po nagtotolerate ng anumang pang-aabuso. Okay. Follow up lang din, Yusek. Paano po titiyakin ng Malacanang na ang isyong ito ay hindi makakaapekto sa kasalukuyang foreign relations sa Pilipinas at sa tingin po ba ng palasyo may epekto ang kasong ito sa political climate ng bansa habang papalapit po ang 2028 election? Kung ang isang tao ay mag-iisip kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito, mas gugustuhin po nila ang nangyayari ngayon. Dahil ang Pangulo umaayaw sa abuso, umaayaw sa mga feeling above the law. So, doon lamang po siguro, hindi po magkakaroon ng anumang issue ito sa atin na administrasyon
dahil tumutupad lamang po ang Pangulo sa batas. Sunod na katanungan, Let Narciso, DZRH. Yusek, sa confirmation hearing po ng CA, kinumpirma ni PSC Commander Abayon na walang security personnel ang PSC na naka-assign kay Senator Amy. Ano po ang paliwanag ng palasyo dito? Naipaliwanag na po yan. So, yun na lang po. Doon lang po tayo sa ano po sinabi ni Admiral Abayon. Hanggang doon na lang po tayo. Ang binanggit niya lang po ay pag-upo niya ay wala na talagang naka-assign kay Senator Amy. Wala naman pong kinalaman yung rift between PBBM and his sister? Wala po. Hindi po ganoon ang Pangulo. Kahit nga po kung ano-ano man ang sinasabi laban sa kanya, ng sarili niya kapatid, hindi po nagre-react ang Pangulo na negatibo sa kanyang kapatid. So, wala po. Wala pong kinalaman yan. Last na lang po, wala po kayong impormasyon kung tinanggihan ba ni Senator Amy yung security detail from PSC? Naku, mas maganda po siya po ang tanongin dahil nandun naman po siya kahapon at mukhang hindi naman din po siya kumibo. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Yusek, on flood control project, it's almost March. Kamusta po yung pagre-review sa 1,000 pages report from ICI? Opo, hintayin na lang po natin kung anong magiging anusyo. Kanina lamang po ay nag-follow up po tayo sa OES at hintayin na lamang po natin na magiging anunsyo dito. Ma'am, napansin ko kasi yung last na report ni PBBM about sa flood control was way back December 18, 2025 when he announced yung arrest kay Sara Diskaya in relation to the Davao Occidental flood control. Bakit ganun po kalaki yung gap when it comes dun sa giving of updates on the flood control project? Hindi na ba siya kasama? Is there a change in the priorities of the government? Ang sabi po kasi ng Pangulo sa huli kong sinabi sa inyo, ang sabi niya, we are moving forward. Ang mga pag-iimbestiga po sa flood control projects ay ibinibigay po niya sa ICI, sa DOJ at Ombudsman. Kasama na rin po ang DPWH, of course. At ang tututukan po talaga ng Pangulo ay kung paano pauunlarin ang ekonomiya ng bansa. So, sa mga flood control projects, total na simula na po yan. Marami na rin po mga kaso na nairekomendang isampa. Marami na rin pong kaso na naisampa. Marami na rin pong tao mga naaresto at ngayon yung iba'y nagtatago. Marami na rin pong kickbacks na naisoli sa Pilipinas, sa ating kaban ng bayan. So, ang focus po talaga ng Pangulo ngayon ay tutukan ang ekonomiya ng bansa. Yusek, with all due respect, people are asking for accountability, and up until now, we still don't have an update about Saldico. So at least, can the government provide us, where are we in terms of looking for Saldico and yung iba pang mga kasabwat? Ang huli pong naibigay sa akin dahil mas maganda po makipag-ugnayan dito ay ang DILG. Sana po talaga, ang law enforcers po talaga ang makikipag-ugnayan sa Interpol. So ngayon may pending po tayong request at hindi po na ibibigay sa atin sa ngayon ano ang status, pero may pending po tayong request for cooperation ng Interpol. So yung mga kababayan po natin, wag po tayong, although alam natin na nakakainip, pero meron po kasing ibang agency na involved, ang Interpol po. So ang administrasyon po ito at ang gobyernong ito ay patuloy sa pagtatrabaho at paghanap sa mga kababayan natin na nagtatago sa ngayon. Thank you, Yusek. Para po sa huling katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, Yusek. Kung na-receive nyo po yung matrix, yung kumakalat ngayon na sinasabi, ang title is Link Analysis to the Masterminds. Marami pong binabanggit na personalities dito na nagko-corroborate doon sa sinabi naman ni Gotesa when it comes to delivering of nung billions of money na bribe daw. Any reaction po? So, saan to galing? Sa Dirty Tricks Department Secretary? Sa kumakalat po siya sa online. Online lang. So, hindi pa verified. Pero galing ba to sa mga dating sundalo? Hindi naman. Wala lang. Online lang. So, saka na natin sagutin yan pagka online. It can be fake. Natin alam. Dapat pag verified na, saka natin dalhin dito ang usapin.